Okay, so ito na guys yung ating bagong controller from Nixie, which is si Master P1. This is wireless controller for PC, Nintendo Switch, iOS, Android, at syempre pwede rin po ito sa Steam Deck. So packaging guys, napakasimple lang. Sa likod nakalagay lang yung iba niyang features. So mamaya pag-usapan natin yan. So open muna natin guys yung ating Nixie Master P1. Okay, so ito yung pinaka-box natin guys. Napaka sturdy. Okay, so ito na guys yung ating controller. So inside the box, meron pa siyang kasamang ayun, parang ano to? So parang flyers guys from Nixie. Ayan. Bukod dyan, inside the box, meron pa tayong pack accessories. So meron tayong charging cable guys. USB to C, and then yung ating receiver para sa ating mga PC, and then syempre yung ating Master P1 user manual. So ito na guys yung ating bagong controller from Nixie, si Nixie Master P1. So, kulay black guys. Ano siya? Matte black. Yan ang kanyang harapan. Ibabaw. And then, sa likod niya. So, try natin open. Yun o. May pa RGB guys. Kawig siya ng guys, mga Xbox controller dating sa akin. Tapos sa ibabaw, ayan, meron siyang dito, port para pwede yung lagyan guys ng ng clip for our mobile. So tara guys, pag-usapan naman natin yung mga features ni Nixie Master P1. Una guys, si Master P1 is meron siyang Hall effect joystick. Syempre tayo mga mahilig sa games guys, kaya tayo bumibili ng mga gamit or mga gadget. Siyempre, unang-una is gusto natin magtagal sa atin. So, dahil nga naka-Hall effect joystick ang ating Master P1, so asahan natin guys na magtatagal at hindi tayo makaka-experience ng drifting using this controller. And then next guys, meron po itong anti-slip laser texture. Ibig sabihin guys, using this controller is hindi siya basta-basta dudula sa atin kasi nga maganda yung grip niya, tapos yung pinaka-design niya is para siyang para siyang rubber na plastic eh. Kasi diba guys, sa ibang controller yung pinaka-grip niya is plain lang. So may mga times na madulas hawakan. Tapos guys, yung mga button po nito sa ibaba, yung LT tsaka RT natin, na-adjust po siya. So sa likod guys, meron siyang parang switch kung saan pwede mo siyang i-on or off. So kapag nasa baba guys, yung pinaka-switch niya is ganyan po yung pinaka-pindot niya. So yung typical na mga buttons. Pero pag nilagay niyo yung switch sa ibabaw, yung response time niya or yung travel time ng pindot is mas mabilis. So, depende sa inyo guys. For example, naglaro po kayo ng mga FPS games. So, ako kasi, mas komportable ako sa kapag nasa taas yung switch. Mas madali kasi yung pindutin. Pero yung pag nasa baba po yung switch, ayan siya, ganyan siya. Tapos guys, sa likod nito, mapapansin nyo guys, meron siyang additional na dalawang button sa likod, macro buttons natin. Ako kasi guys, personally, hindi po ako gumagamit nito mga additional button sa likod. Kaya nga, natuwa ako sa feature na to sa likod niya kasi pwede mo siyang i-off. Kasi minsan guys, pag naglalaro tayo, di ba? Pagka meron siyang mga additional button sa likod, minsan napipindot po natin. So kay Master P1 guys, maganda dito, na-off siya. So di ba, pag naka-unlock siya guys, mapipindot niyo siya. Pero pag nilock niyo siya, ayan, hindi na siya mapipindot. Kahit pindutin niyo siya guys, wala na kayong ma-feel na button sa likod. As in, parang wala nakalagay ng macro buttons. And then next guys, nagustuhan ko rito kay Master P1 is meron din siyang mute button. Dito ko lang to na-experience kay Master P1 kasi mga previous kong controller, wala silang mga mute na shortcut button. So dito for example, in-game ka tapos biglang gusto mo mag-mute, hindi mo na kailangan galawin guys yung ating speaker, yung ating keyboard para makapag-mute. So dito guys, meron siyang one-click mute button. So isang click lang, yan, lalabas na po agad yan. Mag-i-X yung ating volume. So, less hassle na, for example, in-game, gusto mag-mute. So, dito kay Master P1, isang click lang, mute na siya agad. And then yun nga, speaking of volume, meron ditong guys, volume adjustment sa ilalim. So, dito ko lang din ito nakita kay Master P1, no? So, ganun din, for example, in-game, gusto mong hinaan o lakasan ng inyong laro. So, dito kay Master P1, nasa ilalim,
pwede mo siyang i-adjust. Ayan, oh. So, isa to sa mga, let's say, maliit na bagay pero malaking impact sa ating gaming, no? So, kumbaga, hindi mo na kailangan gumalaw ng keyboard, ng speakers para makapag volume up, volume down dito kay Master P1. And then, syempre sa design, guys, napaka-simple lang, matte black at meron tayong RGB effect dyan sa sides natin, no? Ako, guys, personally, mahilig din po ako sa mga RGB pero hindi yung OA na RGB. Gusto ko yung ganito lang, yung may RGB pero minimalist lang. So, hindi halata, hindi OA. Kasi before, meron ako controller na marami siyang RGB talaga. Yun nga lang, syempre, malakas kumain sa battery. Ito kasi, yung RGB niya is parang line lang sa gilid. So, simple lang pero may dating. Parang ganon. And last na pinakagusto ko dito sa features ng ating Master P1 is yung pagiging overall controller niya, no? Kasi si Master P1, guys, pwede niyo magamit sa PC, sa Nintendo Switch, sa mobile, pati sa Steam Deck. Ako kasi, guys, meron akong PC, tapos meron akong Switch, tsaka Steam Deck. So, for me, sulit na sulit ko to kasi nga magagamit ko sa lahat ng mga gadgets ko, pati sa PC ko. Kumbaga, isang controller lang, guys, yung kailangan ko. So, magagamit ko na siya sa lahat ng aking mga bisyo. Bisyo talaga. Okay, so dyan natatapos, guys, ang ating unboxing saka quick features ng ating bagong controller na si Nixie Master P1. So, kung interesado kayo, guys, sa ganitong controller, meron po tayong link dyan sa baba. Check nyo na lang, guys, para maka-avail kayo online. At syempre, maraming salamat sa panonood, mga sir. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless, mga sir, and peace!